Isang babaeng nag-aabang lang ng masasakyan sa Quezon Avenue ang pilit isinakay sa kotse ng 3 lalaki at sa loob ng sasakyan, halinhinan umanong ginahasa ang biktima. Si Sire Naguho, nakaalerto 24. Dito sa bahaging ito ng Quezon Avenue, umano'y dinukot at pagkatapos ay nilapastangan ng 3 lalaki ang isang babae kahapon. Ayon sa pulisya, alas 5 ng madaling araw, nag-aabang ng masasakyan ang biktima at kanyang kapatid nang may biglang humintong kotse. Bumaba ang 3 lalaki. Nagpaputok ng baril at hinatak ang biktima papasok ng sasakyan. Sa kotse, halinhinan daw ginahasa ng mga sospek ang 25 taong gulang na biktima habang tumatakbo papuntang Fairview. Malas lang nila. Nakuha yung nag-jot down nung sister yung plate number ng vehicle na ginamit. Inireport ito sa polis kaya natuntun ang may-ari nito na kinilalang si Johnson Ray Solomero, 22 taong gulang. Nakuha rin ang basyo ng bala ng baril na pinaputok ng isa sa mga sospek. He was positively identified by the victim during the confrontation there at where we was arrested. Tumanggi si Solomero pangalanan ng 2 niyang kasamahan at hindi rin siya humarap sa kamera. Sasampahan siya ng kasong abduction, rape at robbery dahil ninakaw din nila ang ilang alahas ng biktima. Patuloy naman tinutugis ang 2 pang sospek. Sir Nago, nakaalerto 24. Imbis na tanong sa budget ng Office of the President, napilitan si Executive Secretary Paquito Ochoa na sagutin ang mga issue sa inilabas na report ng Incident Investigation and Review Committee. Pero nagulat ang ilang mambabatas nang sabihin ni Ochoa na pagrebisa lang talaga sa IIRC report ang inatas sa kanila. Nakatutok si Lia Manyala. Pilit ginisa ni House Minority Leader Edsel Lagman si Executive Secretary Jojo Ochoa kung bakit di pa inilalahad ng Malacanang ang kabuuan ng IIRC report sa publiko. Mas nainis pa si Lagman nang malabong sinagot ni Ochoa kung ano ba talaga ang pinagagawa sa kanila ng Pangulo kaugnay ng IIRC report. Ang buong akala kasi ni Lagman, magre-rekomenda ng mga kaso ang legal team ng Pangulo. Pero sabi ni Ochoa, pinare-review lang sa kanila ang report para mas magawa itong simple. We are not in any way authorized to make any recommendation. It is just that we would be helping out the President in appreciating the facts for him to be able to make out an intelligent assessment. The President directed the legal team to specifically study the recommendations and the specific charges to be filed. I think nowhere in that statement that we mentioned that we will make a recommendation to the President. Di tuloy na iwasang banata ni Zambales Congresswoman Mitos Magsaysay si Ochoa sa naging papel nito sa August 23 hostage taking. Trabaho raw kasi ng Executive Secretary ang tiyaking may koordinasyon ang mga ahensya ng gobyerno. Imbes na kayo ang nag-shield sa Presidente, siya ang nag-shield sa inyong lahat. Mukhang yata yung role mo bilang Executive Secretary na bypass ng Presidente. By doing it, yung trabaho mo, ginawa niya. Eh, paano po akong mababypass ng Presidente? Mas mababa po yata yung rango ko sa kanya. Pinagpaliwanag din ng mga kongresista ang 3 kalihim ng Communications Group kung ano ba talaga ang papel ng bawat isa sa kanila. At dahil sa problemadong komunikasyon ng mga opisyal ng Malacanang, di na iwasang biruin ni Lagman si Presidential Communications Development and Strategic Planning Secretary Ricky Carandang. Has the President answered your several text messages already? I was informed by his staff that he had left his phone in Manila. So I don't think he got my first texts. What I've done, sir, since then was that I have begun to text his close-in staff so that they can I have no more questions. At sa sagot na yan ni Carandang, mas lalong natawa ang mga kongresista. Matapos gisahin ng mga kongresista ang mga opisyal ng Office of the President, inaprubahan din naman nila ng buo ang 4 na bilyong pisong pondong hinihingi nito para sa susunod na taon. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Umamin kamakailan si Richard Gutierrez na nag-break na sila ni Jewel Mish. Ang tanong, naka-move on na ba si Chard ngayong nalilink siya kay survivor castaway Solen Yusaf? Yan ang chika ni Lars Santiago. Kung noon, iwas si Richard Gutierrez kapag natatanong tungkol sa tunay na relasyon nila ni Jewel Mish.
Ngayon, open na open ang aktor sa pag-aming tinapos na nila ang kanilang relasyon. Inaamin ni Richard na hindi madali ang pinagdadaanan nila ngayon sa paghihiwalay nila ng nobya. Kahit sabihin pang magkaibigan pa rin sila at bukas pa rin ang komunikasyon para sa isa't isa. It's only been like 2 weeks, so I can't say that I have fully moved on. I mean, you know, it's a process. You know, you can't just move on overnight, you know. Parang you have to take it slowly. Malaking bagay raw ang isang buwang pananatili ni Richard sa isla para sa Survivor Philippines dahil nagkaroon sila ng space ni Jewel at pareho silang nakapag-isip. In every single breakup, you have to go through something, and it's really sad, diba? Everybody goes through it, but you know, in this life, you have to just move on and look forward, look ahead. Ngayong hiwalay na sina Richard at Jewel, nalilink naman ang aktor sa Survivor Celebrity Castaway na si Solen Yusuf. Hindi naman itinatanggi ni Richard na madalas silang magkasama ngayon ng tinatawag na Diyosa ng Isla. You know, kami ni Solen right now, we're really good friends. We hang out a lot. We're both single, and you know, we're just having fun right now. Well, she's there for me. You know, she's there as a friend. She's there, you know, hanging out with me all the time. Aminado rin si Solen na mas close sila ngayon ni Richard, pero hanggang friendship lang daw kung ano man ang namamagitan sa kanila. I don't know why they link us together. I'm still trying to figure it out on my own. But I guess it's because they always see us together. I don't know, we're friends. I don't preempt the future. But we're friends. That's a safe answer. Lars Santiago, updated sa showbiz, sabi niya. Mga celebrities na pabilib sa galing ni Charisse sa Glee Season 2. Mamaya na yan. Susunod! Mga may kayang preso, gustong pagbayarin ng renta sa kanilang selda. Pinoy tattoo artist sa Hollywood, dinagsa ng mga sikat na sa pagbisita niya sa Pilipinas. At Jennifer Lopez at Steven Tyler, kumpirmado ng magiging judge sa American Idol. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.